Ngayon po kakamustahin natin ang lagay ng panahon pati na ang mga paghahanda sa iba't ibang lalawigan na posibleng hagupitin ng super bagyo na yan, Yolanda. Sa Leyte, libo-libong residente na ang nagsilikas. Mula sa Palo, Leyte, nakatutok live si Micaela Papa. Micaela, kamusta na dyan? Mike, sa mga sandaling ito ay panakanakang pag-ulan pa rin ang aming nararanasan dito sa Palo, Leyte. Ngunit sa inaasahan ngang paglalandfall ng bagyong Yolanda bukas ng umaga ay nagpatupad na ng forced evacuation sa maraming bayan dito sa lalawigan ng Leyte kung saan nakataas pa rin ang storm warning signal number 4. Panakanaka pa lang ang ulan sa huling araw bago tumama ang bagyong Yolanda sa probinsya ng Leyte. Gayunman, ramdam na ang kaba sa mga residente. Sa Palo, may ilan nang nagpuputol ng sangay ng mga puno. Maraming residente ang inilikas na, pero yung ilan ayaw pa rin umalis. Posibleng ipasundo na sila gamit ang truck para maiiwas sa sakuna. Sa Tacloban City, halos 6,000 na ang nagsilikas sa Tacloban Convention Center. Ang mga barangay Isla Verde sa Ormoc City na napuruhan sa flash flood noong 1991, natuto na raw kaya maaga nang lumikas. Pero sa Baybay City, ilang mangingisda pa ang pumalaot dahil payapa pa ang dagat. Gayunman, tuloy rin sa paghahanda ang mga rescuer sa lungsod. Mistulang ghost town na rito sa barangay Sungi sa bayan ng Dulag. Kahit wala pa yung bagyo ay kusa nang nagsilikas sa mga residente. Dahil alam nga nila yung barangay nila ay nasa tabi ng dagat at ng Daguitan River na malimit umapaw. Kaya naman kapag dumating yung bagyong Yolanda, alam nilang malalagay sila sa dobleng panganib. Si Carol na kapapanganak lang ang isa sa iilang taong naiwan pa sa barangay Sungi. Ang bahay niyang gawa sa kawayan at nipa na nakaharap sa dagat, ginayakan na nga ng Christmas tree. Ngunit batid niyang ito na malamang ang huling beses na makikita niya ang bahay. Di maiwasan mga talaga nakuan kami. Baga, siyempre, di maiwasan nga kinukulba. Pero di rin na may pinakuan ta mga anak ba. Kaya bakit mga kinanglan, kami, kuanan ba nga di rin mga panic gapera ba. 100 pamilya na ang nasa 4 na evacuation center sa Dulac, na isa sa mga kritikal na bayan sa may Eastern Seaboard na inatasan na ni Governor Dominic Petilla na magsagawa ng forced evacuation. Sa bahaging ito raw kasi ng Leyte, inaasahang direktang tatama ang bagyo. Wala tayong magagawa kung talaga dadaan dito. We have no choice but to be ready at in times of calamity. Ang handaan namin, siyempre, importante yung mga lives ng mga tao. Mike, dumating naman bago mag-alas 5 ng hapon sa Tacloban Airport si DILG Secretary Mar Rojas at si DND Secretary Voltaire Gasmin. Ito ay para pangasiwaan ang paghahanda ng probinsya ng Leyte sa bagyong Yolanda. Agad namang nagpulong sina Rojas at Gasmin kasama sina Leyte Governor Dominic Petilla at RDRRMC Chair Ray Gozon. Mike? Maraming salamat, Micaela Papa.